ang Young Monarch versus Monarch of Fang, at mukhang masusubukan ng galing sa pakikipaglaban ni Soho gamit ang Shadow Authority dahil unti-unti nang nasasanay ang ating bida kung paano gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. At parang hindi talaga tinatantanan si Soho ng mga hunter na naging Magic Beast na wika pa niyang ito daw ang trending ngayon. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan lumalabas na ang napasukang kuweba ng mga hunter ay makukonsider na nakapasok sila sa loob ng Monarch of Fang domain. At nang nakita nilang pinugutan ng ulo ang squad leader, hindi sila nagdadalawang isip na tumakbo kaagad sa sobrang takot, subalit hindi sila hinayaang makatakas at isa-isa silang pinatay. Pagkatapos lumipat ang eksena sa mining team kung saan napansin ng dalawang miner na may kakaiba sa daanang pinasukan ng mga hunter. Ipinakitang ginamit ni Soho ang 3 Shadow Soldier Goblin upang sila na mismo ang magmimina para kay Soho at Dugyon, kung kaya't naging confused nga itong si Dugyon na mayroon palang ganyang klaseng summoning skills. Narinig daw niya na ang mga Summoner Hunter ay 1 o 2 creature lamang ang kaya nilang magamit ng sabay, subalit ang pagsusummon daw ng 3 creature ay hindi na normal na kapangyarihan, at narealize niya na 4 pala kung isasama niya ang nagsasalitang ghost na insekto. Samantalang napaisip din itong si Soho na napaka-inconvenient para sa kanya na 3 lamang ang kanyang summoning soldier at gagamit pa siya ng corpse to use shadow extraction. Subalit hindi naman daw ito gaanong masama dahil pwede naman siyang kumuha ng corpse sa loob ng shadow dungeon anytime. At dagdag pa niyang it's inconvenient para sa kanya dahil ang tanging magagawa lang ng kanyang mga shadow soldier ay ang low class labor, katulad nito na hindi nagrereklamo. Papuring sinabi ni Soho na mukhang ang shadow extraction ay medyo magandang skills, kagaya ng sinabi ni Vero sa kanya. Kaya parang nahihiya tuloy itong si Vero sa papuri ni Soho matapos niyang inutusan ng 3 na gawin ng iba't ibang klaseng gawain sa halip na hindi naman pala pumasok si Soho sa dungeon para mag-level up. Paliwanag ni Soho na ito ay dahil hindi naman kasi basta-basta makakapasok ang isang E-rank hunter sa dungeon, according to Hunter Association. Dagdag pa niya na narinig daw niyang ang measuring device ay marami daw itong errors since kakasimula pa lang ng pag-divide ng mga hunter into rankings. Kaya plano niyang magpa-reassessment kapag tataas na ang kanyang mana pagkatapos niyang makapag-level up. Tugon ni Soho na kung naaalala ba ni Vero ang kanilang 3 misyon na wikang pwede natin yun gawin dito. Nasagot naman ni Vero, patungkol ba yan sa kapangyarihan ko? Sinabi ng ating bida na kung kayang maibalik ang kapangyarihan ni Vero sa pamamagitan ng pag-consume ay may nakakontain na mana sa magic stones na nasa harap nila ngayon kahit yung mga magic stone na nasa ground. Hindi nagdadalawang isip si Vero na kumain ng mga bitak na magic stone sa lupa. At sinabi ni Soho na since wala namang maitutulong itong si Vero sa pagmimina, mas mabuting kumain na lamang muna ito. Subalit biglang ang nakasagap ng napakalakas na kapangyarihan si Vero, bagay na nagpanginig sa kanya habang tinatawag ang Young Monarch, na wikang nakaramdam daw siya ng presensya ng isang monarch ngayon lang mismo. Napasigaw si Soho sa sobrang gulat dahil ang tinutukoy ba daw ni Vero na monarch ay ang kanyang ama. Napaliwanag naman ni Vero na higit sa isa ang nag-i-excess na may hawak na kapangyarihan ng monarch, at kung ang shadow monarch ang nandito, agad-agad maibalik sana ang kanyang kapangyarihan, at naramdaman niyang probably ang amoy na ito ay isang beast. Bumalik ang eksena kung saan may narinig na ingay ang 2 miner, kaya kinabahan sila dahil ang direksyon kung saan mayroong sumigaw ay ang dinaanan ng mga hunters, at maya-maya unti-unting lumitaw ang mga pulang mata hanggang sa nagpakita ang 3 magic beast sa kanilang harapan. Sila ay napatanong kung bakit may mga magic beast dito, at biglang tinulak ng miner ang isa niyang kasamahan sa sobrang takot at dali-dali itong tumakbo. Kaya sobrang natatakot ang tinulak at ginamit niya ang pickaxe para hindi lumapit ang wolf. Ngunit kinagat lamang ito at walang kahirap-hirap na dinurog. Bagay na nagpa-realize sa kanya na katapusan niya na, kung kaya't siya ay napaluha, napasigaw upang humingi ng tulong. May biglang nag-smash sa wolf gamit ang pickaxe at napagtanto niyang ang baguhan pala na si Soho ang nagligtas sa kanya. Sinabi ng ating bida na siya na ang bahala dito at magmadali na itong lumabas sa dungeon, kung kaya't hindi siya nagdadalawang isip na tumakas at nagpasalamat kay Soho. Napansin ng ating bida na ang kulay ng pangalan ng Steel Fang Lycan ay color orange, at naalala niya ang D-rank Awakened Mistborn monster na nakalaban niya sa Korean Arts University na sobra siyang nahirapan. Alam niyang kaya niya itong talunin na mag-isa, kaso di siya nag-iisa.
at makikitang nasa likod pala ni Soho itong si Dugyon na nanginginig dala-dala ang pickaxe. Sinabi ni Soho na pwede na ring tumakbo itong si Dugyon, ngunit wika nito na hindi na siya muling tatakbo. Iniligtas ni Soho ang lahat na nandito, kaya hindi niya ito iiwan na mag-isa. Kung kaya tugon ng ating bida, kung magkaganon, hihingi na lamang siya ng tulong kay Dugyon kapag siya ay nasa panganib. At pabulong na inutusan ni Soho ang 3 Shadow Soldier Goblin na bantayan si Dugyon. Binuksan ni Soho ang inventory at makikitang sobrang daming weapon ang nasa loob ng kanyang storage. Lumalabas na inilagay niya pala ang lahat ng weapon ng mga goblin na napatay niya doon sa Shadow Dungeon. Kung kaya ito ang kanyang ginamit dahil medyo mas maganda daw ito kumpara sa pickaxe. Samantalang si Dugyon ay naguguluhan na talaga kung anong klaseng summoning type hunter itong si Soho na kahit weapon kaya niyang isummon. Mabilis na sumalakay ang ating bida towards sa 3 Steel Fang Lycan at direkta niya itong inatake sa bunganga ng wolf. Ngunit hindi lang yan ang ginawa ni Soho dahil hinati niya ang buong katawan nito. Kung kaya't hindi makapaniwala itong si Dugyon na ganun kadaling tinalo ng isang E-rank Awaken ang Steel Fang Lycan habang ang 3 goblin ay tamang cheer up lang sa amo nilang si Soho. Nagsagawa ang ating bida ng Shadow Extraction at habang patake ang 2 Lycan, itinuon ni Soho ang kanyang kamay sa corpse ng Lycan at binigas ang salitang Arise, kung saan nagulat ang 2 goblin, Dugyon at Bero, dahil biglang nawala ang isang goblin na kasamahan nila dahil isinakripisyo pala ito ni Soho to extract the Steel Fang Lycan, kung kaya't ang 1 versus 3 na laban naging 2 on 2, bagay na nagpamangha kay Bero sa Young Monarch dahil kaya na nitong gamitin ng Shadow Authority sa pakikipaglaban. Habang nakikipaglaban, inisip ni Soho na naging effective ang ginawa niya since no mana required ang Shadow Extraction at ang poproblemahin na lamang niya ay ang pagtaas ng mana upang tumaas ang number of Shadow Soldier at nang makagawa siya ng sarili niyang army. Kaya sinabi ng ating bida, well, dadagdagan natin to. Tumagos ang dagger ni Soho sa ulo ng Steel Fang Lycan at kaagad nagsagawa ng Shadow Extraction. Kaya gulat na naman itong si Dugyon, Bero, dahil isang goblin na lamang ang naiwan. Napatulala ang nag-iisang goblin at bigla itong napaluha dahil parang siya na ang susunod na isakripisyo. At hindi nga talaga nagkamali dahil muli na namang natalo ni Soho ang 3 Lycan kaya tuluyan na talagang bumaha ang kanyang luha. Nag-level up si Soho at nagsagawa ng Shadow Extraction sa 3 Lycan at tuluyan ng naglaho ang nag-iisang goblin. Kaya hindi makapaniwala itong si Dugyon na napaka-imposibleng magkaroon ng ganoong klaseng physical abilities ang isang E-rank hunter. Moreover, kaya pa nitong makipag-teaming up sa mga patay na magic beast. Kaya napakamot na lamang sa mukha itong si Soho dahil parang sumobra yung excitement niya kanina at hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag. Kaya sinabi na lamang niya na isa talaga siyang E-rank Awaken, ngunit parang hindi naniniwala si Dugyon at inisip na baka isang false ranker itong si Soho na kayang itago intentionally ang rank nito. Biglang nagbigay ng notice ang system na mayroon siyang urgent quest na kailangan niyang talunin ng isang kalaban at nagbigay din ito ng paalala na mayroong creature sa loob ng dungeon na gustong patayin ng player at kailangan niya itong talunin to secure the safety. Kaya nagtataka ang ating bida kung bakit may isang kalaban nagawa niya ng matalo ang 3 Lycan kanina. Kaya napagtanto niyang posibleng mayroon pang isang kalaban na hindi nagpapakita. Lumabas sa kuweba ang isang hunter kung saan nagulat si Dugyon dahil bakit hinayaan itong makalusot ang mga Steel Fang Lycan at hindi nga siya nagdadalawang isip na lapitan nito upang talakan kaya pinigilan nito ni Soho. Ngunit hindi nga nagpapigil si Dugyon dahil ang mga strike squad daw dapat magsisilbing lifesaver. Ngunit anong nangyari, bakit bigla-bigla na lamang dumating ang mga beast monster sa kanila? Subalit bigla nga siya nitong inatake kung saan napatulala nga siya at hindi na nakagalaw pa. Nag-unleash ng napakalakas na atake ang hunter at buti na lang mabilis siyang nahila ni Soho at salamin niya lang ang tinamaan kung kaya't muntikan ng na-out of balance ang dalawa dahil sa biglaang pangyayari. Kaagad tinawag ni Soho ang 3 wolf para atakihin ng hunter, habang si Dugyon umikot ang paningin sa sobrang gulat at dinala ni Soho sa tabi para hindi madamay sa laban. Sinabi ng ating bida na mayroon na namang hunter na nawalan ng pandama at napatanong sa sarili kung kailan kaya naging trending ang pagiging magic beast ng mga hunter. Sinsunod-sunod na daw ang ganitong pangyayari and moreover, ang kulay ng pangalan ng monster the more mas pula, mas mapanganib. Dahil naranasan niya talaga ito nung nakalaban niya
ang sirang Awakened Mistborn monster sa Korean Arts University. Tinanong ni Soho si Bero kung isa nga bang monarch kagaya ng kanyang ama ang pinoposes na kapangyarihan ng hunter na ito. Paliwanag ni Bero na mayroon itong energy ng isang monarch pero masyado itong mahina para tawaging monarch. Subalit hindi ibig sabihin na kaya itong talunin ni Soho sa current level nito. Kaya tugon ng ating bida na sakto lang daw ito para sa kanyang warm-up habang binubuksan ng inventory. Nag-aalala itong si Bero para kay Soho, ngunit tugon ng ating bida na sinabi na ni Bero sa kanya na ang system ang magpo-provide sa kanya ng assistance to ensure na magkakaroon siya ng stable growth. Since binigyan siya ng quest, ibig sabihin mayroon siyang potential na manalo sa laban na ito. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang makita niya kaagad ang kanyang mga magulang. Kaya kailangan niyang lumakas quickly as possible. At makikitang kinuha niya ang napakaraming weapon sa inventory upang agad-agad niya itong magamit sa pakikipaglaban using Ruler's Authority. At habang inaatake ng tatlong wolf ang hunter, naghanda ang ating bida for his 1v1 fight gamit ang tatlong dagger na makikitang parang domain expansion lang ni Yuta Okutsu sa daming weapon na nakabaon sa ground. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. So huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At